Noong ika-19 ng Hunyo, 1861 sa Calamba, Laguna, sa isang tahimik at maliwanag na gabi ng kabilugan ng buwan, isang bata ang isinilang. Namangha ang lahat dahil kakaiba ang itsura niya. Malaki ang kanyang ulo. Pinangalanan ng bata na si Jose. Teodora, malapit nang lumabas ang iyong anak. Kailangan mo nang umiri. Ang sakit-sakit! Gusto ko ng mga anak! Kaya mo yan, mahal. Andito lang ako sa tabi mo. Isa pa, Teodora! Binabati ko kayo. Lalaki ang inyong anak. Lalaki ang anak natin, mahal. Makalipas ang 3 taon, si Pepe ay 3 taong gulang na. Tinuturuan siya ng kanyang ina na si Teodora kung paano bumasa ng mga letra sa alpabetong Tagalog, English at Spanish. Tinuruan din siya ng panalangin Ama Namin sa 3 wika at kaya na rin niyang gumawa ng sarili niyang panalangin. Can you please state the Tagalog alphabet, Pepe? Abakada, igaha, ilamana, pa. And how about the English alphabet? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. And how about the Spanish alphabet? A, B, C, D, E. Wow! Ang galing mo naman, anak! And now you can go to your room and have a rest. Thank you, Mother. El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but delivered us from evil. Amen. Kinabukasan, pagkatapos nilang maghapunan, inalok ni Teodora si Pepe na basahan siya ng librong pinamagatang Amigo de los Amigos. Pipi, punta ka rito. May sasabihin ako sa'yo. Maraming mga bata ang nagtatakbuhan sa labas at may isang bata na nahulog. Nakikinig ka ba? Anak, alam mo ba ang istorya ng batang gamo-gamo? Hindi po, Inay. Then, ikikwento ko sa iyo ang istorya ng batang gamo-gamo. Ipinaliwanag ni Teodora kay Pepe na namatay ang maliit na gamo-gamo dahil lumapit ito sa apoy. Binalaan ito ng nanay na gamo-gamo na huwag lalapit dahil pwedeng masunog ang pakpak, pero dahil matigas ang ulo ng maliit na gamo-gamo, lumapit pa rin ito at tuluyang namatay. Ngunit, Inay, matapang naman akong bata, at hindi ako gagaya sa batang gamo na matigas ang ulo. At higit sa lahat, gusto kong makamit ang aking mga pangarap sa buhay. Namangha si Teodora sa pangangatwiran ni Pepe. Naging inspirasyon ito sa kanyang paglaki. Kahit curious siyang bata, nanatili ang kanyang pananampalataya at takot sa Diyos. Si Pepe ay 4 na taong gulang na ngayon at naranasan niya ang kanyang unang malaking dalamhati. Ito ay ang pagkamatay ng kanyang pinakamalapit na kapatid na si Concepcion. Kahit kilala siyang isang relihiyosong bata, napatanong pa rin siya sa Diyos kung bakit nangyari iyon sa kanyang kapatid. Ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng malaking sugat sa puso ni Pepe. Bakit? Bakit ang aking kapatid na babae? Bakit? Wala na tayong magagawa upang naibalik siya lang. Tanggapin na lang natin ito. Tama na ang pag-iyak, anak. Sa parehong taon, nagkaroon si Pepe ng mga pribadong tagapagturo.
Si Guro Celestino ang nagturo sa kanya ng pagbabasa, pagsusulat, relihiyon at matematika. Si Guro Padua naman ang nagturo sa kanya ng mga batayang aralin sa Latin at Spanish. At si Guro Monroy ang nagturo sa kanya tungkol sa kahalagahan ng sining. Magaling, Pepe. Malaki nang pinagbago mo sa pagsulat at pagbabasa. Wala na dapat pa ako idagdag sa iyong kaalaman. Mahusay ka na. Ngayon nakita ko na ang iyong pagkahilig sa sining, pagpipinta at lalo na sa pagsusulat ng tula. Salamat sa mga positive feedback, mga guro. Ngunit nag-aalala ako patungkol sa aking kalaman sa Spanish at Latin. Wala, Pepe, bata ka pa. Marami ka pang dapat maranasan at matutunan ng maraming aral. Salamat po, mga guro. Makalipas ang ilang araw at buwan, nagpasya si Francisco na ipasok sa paaralan si Pepe. Noong hapon ng Hunyo 1869, nagpunta si Pepe sa paaralan ng Binyan, sa Binyan, Laguna, kasama ang kanyang kapatid na si Pasiano. Kailangan nang pumasok ni Pepe sa paaralan ni Dora tulad ng ibang mga bata at hindi dapat laging nasa bahay lang siya. Hindi. Alam mo namang masakitin siyang bata, di ba, mahal? Hayaan mo siya, mahal. Kailangan niya maranasan ng buhay sa labas ng ating bahay. Pasiano, pumasok ka. Tinatawag niyo po ba ako, Ama? Oo, Pasiano. Samahan mo iyong kapatid sa paaralan ng Binyan at doon siya magsisimula ng kanyang pag-aaral. Sige po, Ama. Unang araw ni Pepe sa Binyan. Jose, marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Kaunti lang po, guro. Paano naman ang Latin? Kaunti lang din po, guro. Ha? Isa ka palang batang walang alam? Sandali lang, ako'y babalik rin. Ay, Jose, isa ka palang tsungo. Ako, Chungo, ikaw, vamos! Okay na lang maging bagos kaysa maging tungo. Na maitim padak at walang utak. Gusto mo bang makatigil ng suntok? Ano ba? Tumigil kayo! Sandali, anong nangyayari dito? Ang sabi ko, anong nangyayari dito? Sinuntok po ko ni Pepe, teacher. Sa Binyan, hinarap ni Pepe ang maraming pagsubok na hindi niya naranasan sa kanilang bahay. Naranasan pa niyang mabuli ng kanyang mga kamag-aral. Ngunit sa kabila ng mga mahihirap na araw, nanatili siyang nangunguna sa klase. Dito rin niya isinulat ang kanyang unang tula na Sa Aking Mga Kabata, na may layuning ipakita ang pagkakakilanlan ng mga Pilipino at ang pagpapahalaga sa sariling wika. Habang nagpapatuloy siya sa pag-aaral sa loob ng 1.5 taon, lalo pa siyang umangat sa akademiko at tinalo ang iba pang mag-aaral kahit sa Spanish, Latin at iba pang asignatura. Ang nangunang mag-aaral sa taong ito ay si Jose. Jose, dapat ka at pinapakita mo sa amin ang iyong kahusayan. Mahusay. Ngayon, maaari na kayong umalis. Adios, gracias, estudiantes. Adios, gracias, señor. Ito na ang liham na nagpapahintulot sa iyo na pumunta sa Calacate. Totoo ba ito, kapatid? Oo, Pe. Labis akong nagpapasalamat at natutuwa sa iyo, kapatid. Salamat. Walang ano. Mula 1872 hanggang 1877, nag-aral si Rizal sa Ateneo de Manila sa ilalim ng pamamahala ng mga paring Jesuita. Buenos dias. Buenos dias, kapatid. Kapatid pa siya. Maaari mo ba akong samahan?
Ngayon ang unang pagsusulit ko sa pagpasok. Oo, kapatid, samahan kita. Sana pagpalain ka sa iyong pagsusulit sa pag-ibig. Mabilisan siyang pumasok sa silid-aralan at pagdating niya ay kag-agad siyang umupo. Sana pagpalain ka sa iyong pagsusulit sa pag-ibig. Maraming salamat. Isang oras ang lumipas. Sige, tapos na ang oras. Rizal, maaari mo bang kunin ang iyong mga papel? Binabati kita, Rizal, sapagkat pumasa ka sa inyong pagsusunod. Matapos pumasa sa qualifying examination, humingi ng pahintulot si Rizal na makapasok sa Ateneo Municipal. Dito, pumunta si Rizal sa admin office ng Ateneo Municipal. Ito na po ang resulta ng ating pagsusulit sa pagpasok. Ako nang hindi mahusay na hindi mo na ito matatanggap sapagkat ikaw ay pilit at masyadong magpunta at ayan. Para kang nakalabing isang taong lang. Kahit hindi agad tinanggap si Jose, may isang taong tumulong sa kanya. Si Manuel Ceres Burgos o mas kilala sa tawag na Father Burgos. Sir, bakit naman po? Dahil ko hindi ko bumasa sa iyong pagsusulit, di ba? Oo, huli na ako at dahil din sa itsura ko. Huwag ka mag-alala, matutulungan kita. Paano, Padre Burgos? Baguhin mo lang ang iyong pangalan, Rizal. Bakit? Baguhin mo lang ang iyong pangalan dahil kung babaguhin mo ang tunay mong apelyido na merkado ay makakarating ito sa otoridad. Ang kapatid mo si Pasiano dito. Alam mo ba na si Pasiano ng aking pamangkin ay mataling kaibigan? Sino ang iyong pamangkin? Ang aking pamangkin ay isang leader ng organisasyon. Sundin mo lang aking sinasabi at ipapangako ko sa iyo na makakapasok ka sa akademya. Sinunod ni Rizal ang payo ni Manuel Ceres Burgos. Ginawa niya ang sabi nito. Pinalitan niya ang kanyang tunay na apelyido at ginamit ang Rizal. Matapos palitan ang kanyang apelyido, tinanggap na siya ng institusyon. Senyor, ang galing ng iyong pagpinta. Maaari mo ba akong tulungan kung paano magpinta? Sige, manood ka. Pagkatapos mo manood, kumuha ka ng mga gamitan siya para makapagpunta. Okay? Opo, senyor. Noong panahong iyon, ang Ateneo ay nag-aalok ng 6 na taong programa na nagbibigay sa mga mag-aaral ng titulong Bachelor in Artes. Kinuha ni Rizal ang lahat ng asignatura sa programang ito. Pagkaloob ng titulo, matagumpay na naipasa ni Rizal ang kanyang oral examination ng layunin ng Ateneo. Habang nag-aaral siya sa Ateneo, pinag-aaralan din niya ang pagpipita sa ilalim ni Don Agustin Saez. Habang tumutugtog ang voice-over, makikita si Rizal na nagpipinta. Senyor, tapos na po ako sa aking pagpinta. Maaari na ba akong umalis? Akin na yung pinta. Sa ika-4 na taon ni Rizal sa Ateneo, nagtapos siya ng may degree na Bachelor in Artes na tumanggap ng pinakamataas na akademikong karangalan. Inukit ni Rizal ang isang imahe ng Birheng Maria gamit ang kanyang maliit na bulsa kutsilyo. Hindi napansin ni Rizal na namangha ang paring Jesuita sa kanyang ginawa. Sumulat si Rizal ng mga tula habang nag-aaral sa Ateneo. Ang una niyang tula ay Mi Primera Inspirasyon o mas kilala sa tawag na Aking Unang Inspirasyon. Sinulat niya ito noong siya ay 14 na taong gulang at inalay niya ito para sa kaarawan ng kanyang ina. Sumulat din siya ng El Embarque, Himno a la Flota de Magallanes, isang tula tungkol sa paglaylayag o paglisan ng hukbong dagat ni Magallanes. Francisco, sapat na natutunan ng ating anak.
Kapag ipinapadala mo siya sa Manila at mas marami pa siyang matututunan, pupugutan siya ng ulo ng mga Kastila. Hindi, buo na ang desisyon ko. Iho, lumapit ka nga rito. Matalino ka, tayo kong sayangin ng iyong talino. Dahil dyan, ipagpapatulo kong ipasok ka sa pag-aaral sa UST. Ngunit ama, hindi ako sigurado sa kursong kukunin ko. Sinabi sa akin ng dating tagapagturo mo na pumili ka sa pagitan ng pagpapari at pagsasaka. Oo, pinag-iisipan kong kumuha ng literatura, abogasya o medisina. Iho, kapatid, hinihingkayat kita na huwag mo kunin ng abogasya dahil hindi mo rin naman ito magsasabuhay sa hinaharap. At sa panahon ngayon, hindi maganda ang politika sa bansa. Iho, ang nais kong kursong kunin mo ay nasa ilalim ng Faculty, Philosophy Letters, and Major in Philosophy. Babaguhin kong kurso ko sa medisina. Naniniwala kong matatapos ko ang kursong ito upang magamot ko ang pagkasira ng paningin ng aking ina. Maniwala ka, Pepe. Matagal nang nagdurusa si ina sa kanyang paningin. Ngunit tumatanggi siyang operahan nito. Maliban na lamang kung ikaw mismo ang magsagawa ng operasyon. Gaya ng inaasahan ko, sa kabila ng iyong pagkakatong binigyan, alam kong gusto mong tapusin ko ang aking pag-aaral. Huwag kang mag-alala, ina. Ibabalik ko ang iyong paningin. Kung ang tanging makikita ko lamang ay kalagayan ng pang-aabuso at kawalan ng pag-asa, mas mabuting maging bulag na lang ako. Ina, ako ang taong una mong makikita. Hindi ba maganda iyon? Na ako'y gwapo? Ako na ang iyong anak ngayon. Adong marami kang mga babaeng mapapaiyak sa bawat bansang mabibisita mo. Maria, hindi ko sila pinaiyak. Pinapasaya ko lang sila. Sana makita mo ang lahat ng aking nakita. Ibig kong sabihin, napakaraming lugar sa buong mundo, ina. Ngunit napakabata mo pa, Pepe. Bakit kailangan mong makita lahat ng sabay-sabay? Ina, huwag kang gumalaw. Tumingin ka lang sa itaas. Scene 19. Ang pag-alis ni Rizal patungong Espanya ay tinago ng lihim. Maging ang kanyang mga magulang ay nagkunwari upang maiwasan ang paghihinala o pagdakip ng mga otoridad na Espanyol. Pepe, lihim itong plano. Pupunta ka sa Europe para mag-aral at makatulong sa bayan. Pero kapatid, ako na bahala kina ina at ama at sasakahan. Pero kapatid, bakit hindi ka nalang pumunta imbis sa akin? Mas malaki ang pakinabang mo doon dahil malalaman mong katiwalian at makakasulat ka na malaya sa reforma. Pero hindi pa ako handa. Pepe, hindi lang ako may planong ito. May nakausap na akong kumadres para bigyan ka ng allowance buwan-buwan. Pero hindi pa payagan ng ating mga magulang na umalis ako. Hindi natin kailangang sabihin sa kanila. Malalaman nila pag nakaalis ka na. Paano na si Leonor? Pepe, Lisa, pigilan mo na mag-isip. Ang pag-alis ni Rizal patungong Espanya ay tinago ng lihim. Maging ang kanyang mga magulang ay nagkunwari upang maiwasan ang paghihinala o pagdakip ng mga otoridad na Espanyol. Adios. Adios. Pepe, narito ang iyong pasaporte at ang iyong ticket. Ikaw ang unang bibiyahe. Salamat, Tio Antonio. Jose, Mercado, bakit mo muling ginamit ang pangalan iyon? Yan ang una mong gagamitin para hindi ka matuntun at mahuli ng mga opisyal doon. Pagdating mo sa Europa, maaari mo nang gamitin ang Rizal. Pepe, huwag mo kami biguin. Maraming tao ang umaasa sa iyo, maging ang ating bansa na lubog sa pagdurusa. Susubukan ko ang lahat ng aking mga kaya. Tio Antonio, ako sa si Leonor. Salamat pinadala ko siya sa kanyang mga pinsan. Adios, Pepe. Adios. Kapatid masyado. Adios.
Oy, may isang Jory ka na hindi po. Namiss ko na ang isang kaibigan natin. Matagal na rin. Alam niyo ba na darating siya ngayon? Tignan mo, nandito na siya. Bienvenido, mi amigo. Bienvenido, mi amigo. Salamat. Talaga naman ang gwapo ni Rizal, ano? Oo, ang gwapo niya. Bueno, kumusta ang iyong biyahe? Maayos naman, kaibigan ko. Ako'y labis na nasisiyahan sa paligid dito. Lalong-lalo na sa Naples sa Italia. Kamangha-mangha. At saka gustong-gusto ko ang tanawin at kagandahan dito. Pati na yun ang kabuhayan ng mga tao. Kabang naman na, amigo. Pinabati ulit kita. Salamat. Tara na, amigo. Nasaan ang baso? Costa los Voluntario Muscle of the Army. Anyone? 5, 1, 2, not even close. Guro, naniniwala ko naman ito. Moivik Rizal, can you tell me which muscle cannot move the eyeball? Guro, Mido. Yes, quickly. Ang kalamnan nito, ang levator, palpebrae superioris ay pumapasok sa itaas ng mata at hindi sa eyeball. And the other 6 muscles? Medial rectus, Well done, Rizal. Bravo. Pasensya na po sir, sapagkat hindi ko maibibigay sa inyo ang inyong diploma sapagkat hindi nyo nagpakita ang inyong beses. Makakalusap po kayo. Ngayon nauunawaan ko na ang sistema ng edukasyon ay walang kaibahan sa ating bansa. Ang kababayan ko? Oo, Pilipino ako. Kamusta ang aking pananatili dito, kabayan? Kamusta ang aking pananatili dito, kabayan? Ang pananatili ko dito ay mapalad. Dito rin sa ating bansa, maraming Pilipino walang kalayaan, lalo na ang Manila. Oo, sumasangayon ako. Pero bakit ang mga Pilipino dito ay hindi ginagamitan ng mga Espanyol ng masama? Hindi tulad sa ating bansa. Oo, hindi ko yung naisip yun. Ano sa tingin mo ang ganda? Morlos, malditos, frateles, lupropitos. Oo, tama ka kababayan. Marami pa akong gusto sabihin sa'yo. Ngunit, kailangan ko na kumalitan malakas ang ulan sa itaas. Ay, finalmente. Sa wakas tapos na rin kita. Mukhang hindi na kita maibabahagi sa mga tao. Kamusta, Rizal? Ayos lang, tapos ko na nga eh. Pero ang problema ko ay halaga ng pagpapalimbag. Ibig sabihin may problema ka sa pera? Oo, talaga. Meron akong pera dito pero hindi ko alam kung sapat ito. Sigurado ka ba? Oo, siyempre. Oo, malaking halaga ito. Sigurado kong makakatulong ito sa akin. Sana nga. Salamat, kaibigan ko Maximo. Alis na ako. Walang mas mabuting sandata ang tao kundi ang kanyang talino. At wala siyang ibang lakas kundi ang kanyang puso. Sinulat ko ang nobelang ito upang maipahayag ang kalagayan ng mga magsasaka kung paano nila ituring bilang mga Indio. Sa mga Pilipinong walang karapatan,
May mga pangarap para sa bayan, ngunit patuloy na nagdurusa dahil sa kasalanan ng mga nagpapahirap sa atin. Nais kong ipakilala o ipakita sa mga nagkakait sa atin na pagkamakabayan na marunong tayong mamatay para sa ating bayan at paninindigan. Ang tunay na kaluwalhatian ng pagliligtas sa bayan ay hindi nangangahulugang paggamit ng mga hakbang na siya ring magdudulot ng pagkawasak nito. Si Rizal ay ipinatapon mula Maynila patungo sa Mindanao, sa lungsod ng Dapitan, upang ilayo siya sa kanyang pamilya. Nagkaroon siya ng pag-uusap kasama sina Padre Yobach, Padre Jose Villaclara at Padre Pastels. Nanalo si Rizal ng 6,200 piso sa lottery noong 1892 habang siya ay nasa Dapitan. Ibinigay niya ito bilang donasyon para sa isang proyektong pang-edukasyon. Ipinapakita ng kanyang kabutihang loob kung ano pa ang maaaring magawa kung ang loto ay gagamitin para sa mga gawaing pangkawanggawa at pangkaunlarang panlipunan. Sa huling mga araw ng Pebrero 1895, habang nasa Dapitan pa rin, nakilala ni Rizal ang 18 taong gulang na maliit ngunit may tapang na babaeng si Irish. May asul na mata at kayumangging buhok at masayahing ugali. Siya si Josephine Bracken, ampon ni George Topher mula Hong Kong na nagtungo sa Dapitan upang magpagamot ng mata kay Rizal. Doon nagsimula ang relasyon ni Rizal at Josephine ngunit hindi sila makapagpakasal dahil sa alitan ni Rizal sa mga opisyal ng simbahan. Hindi maidaos ni Padre Yobach ang kasal dahil kailangan ng pahintulot ng obispo ng Cebu. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy nila ang kanilang pagmamahalan. Nagpalitan sila ng mga panata kahit sila lamang ang saksi sa kanilang ginawa. Pagkatapos ng pananatili ni Rizal sa Dapitan, bumalik na siya sa Maynila. Nagsama-sama tayo dito ngayon upang formal na ilusad ang kilusan at ipakita ang mga tao bilang isang reformang kilusan. At ipaglaban ang karapatan na sa mapayapang paraan na maaari nating gawin. Hindi ba magdudulot ng tensyon ito sa atin at sa mga Kastila? Ano ang sasabihin nila kung hindi nila alam kung ano ang reformang gagawin natin? Sa Pilipino, isa sa mga batas na ginawa ko ay ang magkaisa ang kapuluhan upang maging isang katawan. Ibigay mo sa amin ang dahilan ng reformang ito. Magbigay ng proteksyon sa anumang pangangailangan o pangangatwiran ng isang tao. At ngayon, ang Laligang Pilipina ay nalikha na. Mabuhay ang Laligang Pilipina! Mabuhay! Jose Procasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, ikaw ay sinasampahan ng kaso ng rebelyon, sedisyon at sabwatan. Wala kang karapatan na mag-cross-examine sa mga saksi laban sa iyo. Pero bakit? Uuwi na ako, Rizal. Nahihiya na ako sa iyo. Nahihiya na ako sa lahat. Dahil nabigo ako, pasensya na, Rizal. Paumanhin, Senyor. Maaari ko bang makausap si Gobernador Clovahia upang humingi ng tulong para sa aking anak na si Jose? Pakiusap, magpakaawa ka. Siya lamang ang tanging pagkakataon namin upang mailigtas ang buhay ng aming anak. Hindi ka entertain sa mga ganitong usapin.
Pagkatapos mabanggit ang salitang pabor, bumaba si Gobernador General at naglakad patungo sa pinto. Aking mahal na kapatid, higit sa 4 na taon na hindi na tayo nagkita o nagsulat sa isa't isa. Hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal mula sa iyo, kundi dahil sa pagkakaunawaan natin. Hindi natin kailangan ng mga salita upang maunawaan ang isa't isa. Ngayon malapit na akong mamatay. Ialalay ko ang huling linya na ito sa iyo, upang iparating kung gaano ako kasaludo na iiwan kita mag-isa sa mundong ito. Dala ang bigat ng buong pamilya at ng ating matandang mga magulang. Ililibing ako sa ilalim ng lupa at maglalagay ng krus sa aking libingan na may nakasulat na petsa ng aking kapanganakan at kamatayan. Iyan lang, ina. Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan sa pang-aabuso at pang-aapi ng mga dayuhan? Masama bang magsalita sa mga takot, mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang katiwalian sa bansa? Krimen ba kung maituturing ang sariling paggabayan sa sariling bansa? Buong buhay ko, wala kayong ginawa kundi husgahan ako. Basahin niyo lahat ng aking sinulat. Bakit pati ang buhay ko? Patahimikin niyo na nga ako. Mamamatay kung hindi nakikita ang ningning ng bukang liwayway sa bayan ko. Kayong mga nakakita, huwag niyong kalimutan ang gabing napunit sa dilim. Ako si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, Consumantum Ace. Grabe na yun. Bana. Salamat. Buhay ko, wala kayong ginawa kundi husgahan ako. Smile kayo, smile kayo. Ano yung ponto nga? Smile guys. Ay, alis dyan. Pamilya, sige. Sure tayo kayong pamilya. Mini general na ni Kagelay. Buhay ko, wala kayong ginawa kundi husgahan ako. Basahin ninyo ang lahat ng aking sinulat. Inuman ninyo pati ng bayan.